Takam na namang makahutot ang tauhan sa Quezon City PPLO. Only this time, mabubulunan na sila. Ayon sa Panguling Pag-aaral ng 2011 Corruption Perception Index o CPI, tumaas ang tiwala sa Pilipinas ng ibang mga bansa na kaya nating labanan ng katiwalian. Pero tila kabaligtaran ang dinanas na mag-asawang Yoshimasa at Maria Onuki. Ang kanilang ipinundan na paupahan tila napagdiskitahan. Ang itinuturong pasimuno, si Roman Lacerna Jr., empleyado umano ng Bureau of Permits and Licensing Office o BPLO ng lungsod ng Quezon. Para raw sa business permit, kailangan daw magbayad ang mag-asawa na mahigit 50,000 piso. Isama pa rito ang 19,000 piso na karagdagang bayad para sa renewal ng kanilang permit. Kaya naman bago pa lumobo ang halagang sinisingil sa kanila, agad kaming nagbanman at tila nakipaghabulan. Nagawa kasing makalusot ni Lacerna sa una naming pagbisita. So umaga po nandito sila. Alas 9 po. Kaya sa pagkakataong ito, kasama na namin ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng National Capital Region o CIDG NCR. Habang nasa punong tanggapan ng CIDG, saktong tumawag ang iba sa mga target kay Mang Boy, kaibigan ng pamilya Onuki. Okay, sige. Doon na lang tayo magkita. Main City Hall. Hindi naman nagagsaya ng oras sa mga operatiba at mabilis na nagplano ng isang entrapment operation para mahuli ang pasaway na public servant. Lahat ng legality na hawak natin, kailangan dapat hawak natin. Yung pre-op, lahat ng mga kailangan natin sa operation. At dahil ayon sa Section 5, Rule 113 ng Revised Rules of Criminal Procedures, maaaring huliin ng isang tao kahit walang warrant of arrest kung siya ay nasa akto ng paggawa ng krimen. Ikaw na lang yung hudyat na yung salamin nyo, ilalagay nyo na dito. Sa ulo nyo. Yun yung hudyat na ibigay na yung pera. Handa na ang mga operatiba at kasado na ang lahat. Kaya naman tumulak na kami patungo sa target area. San pa ba? E di sa baluarte ng architect, subject. Pagdating sa lugar, naispatan agad namin ang inireklamo na si Roman Lacerna Jr. Halatang hindi mapakali. Kaya naman maingat na pumesto ang mga kamani ng CIDG at ang investigador. Ilan sandali pa ay bumaba na rin sina Yoshimasa, Maria at si Mang Boy. Bit-bit ang spike camera ng investigador, nilapitan na nila ang manoy pasaway na inspektor ng City Hall. Konting kwentuhan at kamustahan. Sa huli, nauwi rin sa pera ang usapan. Hiningi na rin ni Lacerna ang 19,000 pisong bayad umano para sa renewal ng business permit. Kaya iniabot na sa subject ang envelope na naglalaman ng marked money. Binuksan at binilang. Bilang niya muna. Hindi, bilang para baka ay pang ano pa dyan. Nang ibigay na ang hudyat, sumugod na ang mga operatiba. Tapos na ang maliligayang araw mo. Relax ka lang. Relax ka lang. Yung travel operation dito, CIDG kami. Relax ka lang. Wala ako lang. Pero para saan ho yung hinihingi niyo pera? Relax ka lang. Hindi, anak ko yan eh. Bakit? Anong problema? Sir, para saan po yung ano? Para saan po yung perang... Hindi, sa permit yun. Hindi na po. Ito na po sa presinto. Sa permit, teka, patay mo nga muna. Huwag niyo na po, huwag niyo po. Gusto niyo magkaroon ng commotion dito? Dito? Sige. Papaya po kayo? Papaya po kayo? Papaya po kayo? Hindi, sino ba lalaban? Gulat at hindi maipinta ang mukha ni Lacerna. Sir, para saan yung hinihingi niyo 19,000? Hindi, sa permit yun. Talaga lang, ha? Sa permit nila. Wala naman kami na eh. Tama po ba yun? Dito kayo sa labas ng opisina nagtatransaksyon? Hindi, kasi nga, Hep, don't say bad words. Ang pakul na public servant sa kalaboso ang derecho. Pagdating sa CIDG headquarters, naging mailap na ang nahuling subject. Formal namin siyang hininga ng kanyang payag pero tumanggi na siyang umarap sa aming kamera. Dahil sa kanyang mga umano'y mapagsamantalang gawain, iba't ibang kaso ang maaari niyang kaharapin. About sa criminal
meron po tayong may papel na kaso sa kanila, yung extortion and then swindling staff. Hindi biro ang kakibat nitong mga parusa. Maaari nating kasuhan sila ng robbery extortion na maaari siyang makulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. At ganoon din sa kaso ng swindling estafa na consider natin yung una na may panloloko na pwede silang mahatulan ng 6 na buwan, 1 araw at hanggang 6 na taon. At sakaling mag-prosper ang kaso natin, pwede pa natin dagdagan ng kaso dun sa kaso ng anti-graft and corrupt practices. Kinabukasan, sinadya namin ang BPLO ng lungsod ng Quezon para malaman kung tunay nga ang mga dokumentong ibinigay ng pasaway nilang company. This is It good was for dated 2007 but they secured the permit 2011 December. No. 2007. Marami po tayong na-print po ng ganito nung pong panahon ni Mayor Belmonte. So kaysa po itapon po ito at masayang, ang ginawa po natin ay ginamit po natin to hanggang maubos ng 2011. Nilagyan na lang po natin ang sticker ni Herbert Bautista ng HB Handog sa Bayan. But for 2012, we have a new plate. May plaka na tayo? Meron na. Meron na. So ito na po yung 2012. So that is But this is legal also. I can attest to the fact that this is a valid permit, a legal permit. Ako, I can acknowledge, ma'am, this is a permit. This is Maging ang mga resibong hawak na mag-asawa, original din daw. Gaya po ng paulit-ulit po namin sinasabi, ang kaya pong i-acknowledge po ng ating opisita, pati po ng syudad ay kung ano po ang halagang nakalagay sa official receipt na ibinayad sa Treasurer's Office at inisyon po ng kaukulan na official receipt ng Lungsod Quezon, yun lang po ang balidong halaga ng pagkuha po ng permit po sa Lungsod Quezon. If they cannot solve it, Aminado siyang maaaring may pagkukulang din ang kanyang tauhan. Pinakinggan natin yung complainant at pinagbasihan po natin yung dokumento at sabi ko nga po kung meron po tayong kaukulang basihan, magpunta po tayo sa proper venue and rest assured that our office, the City Government of Quezon City will support and assist para malaman natin yung totoo, and we will not tolerate this. The mayor will not allow us to tolerate incidents like this. Ayon sa Coalition Against Corruption, hindi nakapagtatakang maging tiwali ang ilang empleyado ng gobyerno. Siguro ang isang dahilan bakit prone sila sa corruption ay dahil yung pirma nila ay kailangan bago gumalaw yung papel. So kung sino man mag-a-apply ng business permit, ang approval ng nasa division na yon ay kailangan. Ngayon, kung ang nag-a-apply ay gusto mapabilis, maaari siyang maglagay. Or kung meron man siyang konting problema, ay maaari din siyang maglagay para gumalaw ang kanyang papel. Ilang araw matapos ang entrapment operation laban kay Lacerna, nalaman naming iniurong ng mga unuki ang kaso laban kay Lacerna. Nangako raw kasi si Lacerna na ibabalikan lahat ng nagastos ng pamilya Unuki. Ibibigay na rin daw ang 2012 business permit ng paupahan nila Yosimasa at Maria. Alam mo, malaking problema yan eh. Kasi kung papayag silang mag-areglo, hindi may hinto ang tiwaling palakad ng mga opisyal ng gobyerno. Nakakadismayamang nakaligtas sa mga kasong robbery, extortion, estafa at swindling ang pasaway na empleyado. Sinikap naman ang investigador na pasagutin ang mismong BPLO ng Quezon City sa kanilang gagawing aksyon. Muli naming binalikan ng BPLO na naturang lungsod para kamustahin ang kasong administratibo laban sa tauhan nila at hindi kaya-aya ang mga balitang aming natanggap. Wala, because nung sabi ko nga, hindi sinabi nila magpa-file sila ng administrative. Pero once yung criminal case was dismissed, hindi na rin pinorso ng complainant. So ang ginawa ko na lang, pinatawag ko yung personnel and I told them and warned them na similar incident in the future, sabi ko, sisiguraduhin ko na matatanggal kayo dito sa City Hall. Sabi ko, let's try to avoid that. We all know that we're here to help them. Hindi po ba sapat na nahuli sa isang entrapment operation ang inyong tauhan para magsimula ng investigasyon? OMG naman! We have to act on a complaint. Kasi it will be due process. Dapat may complainant, yung allegation nila kailangan sagutin din in writing formally. So that's the only way that we matitimbang namin. Mapapadala natin sa legal. Sinubukan din naming lumapit sa tanggapan ng alkalde ng lungsod para humingi ng payag, pero wala rin daw silang may papataw na mas mabigat na parusa ayon na rin sa Chief of Staff ni Mayor.
Unfortunately, wala kaming basis to act on yung doon sa complaint, no? Kasi nga yung mismong complainant ay napaulat nga sa atin na nag-execute ng affidavit of desistance. Kumbaga inurong niya na yung kanyang reklamo. Sa usapin ng katiwalian, walang mali ito malaking estilo. Dapat lang ay laging tandaan na isabuhay ang katapatan sa anumang paraan. Susunod, utang na walang interes, lifetime insurance at unlimited 500 pesos. Mga pangako ng kumpanyang Global Money. Totoo kaya? Sabi, dyan daw magtatayo ng eskwelahan para sa mga anak ng members na magiging scholar. And then magtatayo din siya ng hospital. Estimate, more or less, nasa 10 million na eh. 10 million na i-remit namin doon.